Hello guys, good morning. Meron akong gustong i-share sa inyo at para makapagbigay din po ng inspiration at encouragement sa inyo na mga gustong magnegosyo, magkaroon ng mga munting tindahan, kagaya ng aming tindahan. Masasabi ko na ito ang bumuhay po sa amin, sa aking 6 na anak, sa aming buong pamilya. Nakakatulong pa po tayo sa ating mahal sa buhay, sa kapatid, sa magulang. Dito lang po namin lahat yan kinukuha sa aming tindahan. Wala pong trabaho ang ating asawa. Mulat sa pool na kami ay nagsama, pagtitinda lang po ang aming naging hanap buhay. Hindi namin naranasan maging empleyado kasi mas gusto ko yung meron akong sariling tindahan at wala tayong amo, kasi mahirap din ang may amo, kaya tayo ang amo dito sa ating tindahan. Gusto ko lang i-share na kahit nangungupahan tayo, kinakaya po natin yung ating mga gastusin sa araw-araw at tayo ay umuupa pa dito. Masasabi ko na ang nagiging expenses namin sa loob ng isang buwan ay 80k po yan pataas. Hindi ko pa po naililista yung mga iba. Kasi unang-una dito sa aming pwesto, ang upa ko rito ay nasa 17k. Kasama na po yung kuryente. Tapos nagpapasahod pa tayo ng isang tindera. Nasa 8k din po yan kasi ang sahod niya 2k weekly. So 28 days lang yun. Diba 30 days tayo? So nasa 8 plus ang kanyang sahod. Libre pa lahat yun. Pagkain, meron pa siyang sariling kwarto, stay in po siya, diba? Ayahay. Tapos ang pagkain natin sa araw-araw, dahil marami-rami rin po tayong kumakain, palagay na lang natin nasa 3k yan sa isang buwan. Tapos meron pa tayong sa bills namin sa bahay, tubig, ilaw, ano yan, nasa 10k po yan. So magkano na yon? Plus meron tayong anak pa na nagsa-summer class ngayon. At kung meron pasok, nasa private school po ang ating 2 anak. So pag may pasok po yan, ang baon po nung isa ay sa isang buwan. Papatak siya ng, kasi 300 a day yung isa kong nag-aaral, college. Plus yung isang grade 12, ay grade 10, mag-11 na siya ngayong taon na to. 100 a day. So magkano yan sa isang buwan? 5 araw ang pasok, di 500, 2,000 yung isa. Yung isa naman is 6,000. So magkano na yan? Tapos syempre meron pa tayong mga anak na humihingi-hingi dito kahit pa 50, 100 araw-araw, humihingi pa yan. So basta kung mapatak siya ng 80k pataas yung expenses natin. Pagpalagay na lang natin na pinakamababa natin ditong sales is 5,000 a day. So kwentahin mo yan sa loob ng isang buwan, di 150,000. Tapos 100 yung expenses mo. Kahit paano meron ka pa rin kikitain, meron ka pa rin may ipon. Pero syempre hindi naman po ganun lang ang ating kinikita sa isang araw kahit wala pong pasok. Hindi naman po bumababa sa 5k ang ating benta sa araw-araw. Tapos ayun nga, nakakapundar tayo ng mga gamit. Meron na po tayong sariling bahay, meron po tayong sasakyan, at mga anak ko may kanya-kanya na mga motor. Dito lang din po yan galing. Meron po tayong mga kinukuhang mga installment na motor. Ilan na po yung motor namin? May mga motor lahat ng anak ko. So ayan, nagkakaroon tayo ng mga pangangailangan nating gamit, lahat. Dito lang po lahat yan sa tindahan. Kaya masasabi ko sa inyo na malaking bagay po kapag meron kayong tindahan o negosyo. Kumpara kung tayo ay magiging empleyado, magkano lang po ang sasahurin nyo sa isang buwan. Pagpalagay nyo na po na 600. So magkano lang po yan sa loob ng isang buwan? 18,000. Hindi pa kasama dyan yung expenses nyo sa pamasahe, sa pagkain. Tapos nangungupahan pa kayo ng bahay. Kaya kulang na kulang po yan. Hindi kagaya kung may sarili kayong tindahan, hindi lang 600 ang kikitain nyo sa isang araw. Kagaya dito sa aming paninda na to,
sa isang araw, bumenta ka lang ng 5,000, palagay mo lang. Average na yung 5,000. Hindi lang, sa 5,000 na yun, mas malaki pa ang tubo mo. Mas malaki pa yung kikitain mo. So, palagay mo na lang na 3,000 sa'yo doon. Kasi sa ganito klaseng paninda doble, triple, o higit pa ang inyong tubo. Malaki ang tubuan sa ganitong klaseng paninda. So, meron ka na agad 3,000, malinis na yun. Nakalibre ka na ng pagkain, nakalibre ka na ng mga kung ano-ano mga binibili nyo, kung ano-ano pang mga pangangailangan nyo. Neto na yung 5,000 halimbawa. Kaya nag-focus kami sa ganitong paninda dahil talagang maganda ang kitaan dito. Hindi pa siya nabubulok, hindi siya na-expired. Kaya ayun, marami na rin ang na-encourage natin sa ating pagbablog. Nagtitinda na rin daw po sila. Yung iba mga nagre-resign na raw sa pagtatrabaho. Tumigil na sa teacher pa yung iba, teacher, guard. Yung iba mga nasa matataas pa na ranggo pero nag-resign daw po. Kasalanan ko pa ngayon kasi nagre-resign sila dahil yun nga, nagpo-focus na lang sila sa pagtitinda at mga OFW rin. Kaya kung kayo ay meron din lang puhunan, try nyo po magkaroon ng sarili nyong negosyo. Talagang sulit na sulit po ang inyong pagtitinda. Ayan, may sumingit na wala tuloy ako sa sasabihin ko. Ayun lang po. Sana may natutunan na naman po kayo sa aking sinasabi. Kapag may tindahan din po kayo, hindi rin po yan basta-basta. Napakalaki na po yung obligasyon. Hindi po porkit may tindahan kayo, hanggang doon na lang kayo. Kailangan nyo rin po ng sipag, tiyaga at diskarte. Kasi kung hindi po tayo masipag, hindi tayo matyaga, hindi rin po aasenso ang ating negosyo. Huwag po nating ipagkatiwala lang sa ibang tao. Mas maganda yung kayo mismo ang nagmamanage. Ayan lang. Bye-bye na guys at meron na tayong customer. Paalam na tayo. Hi guys! Kailan mo yung pa-post? Ayun na, sa YouTube. O ano, shout out na. Shout out sa pamilya ko sa Dubai. Dubai talaga. Ayun na guys. Bye-bye na guys. At magsiserox tayo. See you again on our next video. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.